hindi na nakapagpigil. Napamura na lang si DPWH Secretary Vince Dizon sa nadatnan niyang flood control project sa La Union. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban. Live mula sa La Union. Joash, kasama ni Secretary Dizon si ICI Special Advisor Benjamin Magalong sa inspeksyon dyan. Ano ang sabi nila sa kanilang nakita? Willard, kanina nga ay idiniklara na crime scene ni ICI Special Advisor and Baguio City Mayor Benji Magalong yung flood control project na in-inspeksyon nila kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ibig sabihin mananatiling ceased yung operations ng paggawa dito habang isinasagawa ng ICI yung kanilang investigasyon. Anak na po mga taon to. Can you just... Nakikita ba kami ni Seth? Kasi gagamitin natin sa ebidensya. This is a joke. Napamura sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga habang nag-iinspeksyon sa isang flood control project sa Bawang, La Union. Ang flood control structure kasi na ito along Bawang River nakalagay na completed na mula pa noong Marso ayon sa datos ng DPWH. Pero ang nadatnan ni na Secretary Dizon at ni ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong nakatiwangwang at hindi pa tapos na flood wall. Nang suriin, substandard din ang mga ginamit na materyales at tila minadali ang pagkakagawa. Magkakaiba ang kapal ng ginamit na mga bakal at ang weep holes na dapat daw ay 2 meters deep, tila ipinatong lang at nagbukang props. Ayon kay Secretary Dizon, layo ng mga tubong ito na maging daanan at labasan ng tubig na nasisipsip ng lupa para ma-release ang pressure at hindi agad na masira ang flood control structure. At hindi tayo magtataka kung yung ibang mga tubong nakikita nyong nakausli, ganun din. Na hindi talaga pinasok para makakuha ng tubig, para daanan ng tubig. So, talagang ako sasabihin ko na garapagan to. Bagong-bago pa lang may portion na daw na nasira, sabi nung ibang mga residente. Ayon kay Mayor Magalong, Silver Wolves Construction Corporation ang may hawak sa proyekto, isang kumpanyang nakabase sa Abra. Ayon sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, nakakuha ng 28 flood control projects ang Silver Wolves sa iba't ibang parte ng bansa mula 2022 na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos. Mahigit kalahati o 15 sa nasungkit nilang flood control projects makikita sa La Union. Ang halaga nito aabot sa 1.3 billion pesos. Sinuri namin ang proyektong ininspeksyon ni na Secretary Dizon at Mayor Magalong ngayong araw. Sa datos ng DPWH, nahahati sa 7 packages ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. Lahat ng package hawak ng Silver Wolves at tila pare-pareho ng presyo ang bawat package na 89.7 million pesos each. Base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ang lahat ng contract package by March 16, 2025. Ayon kay Mayor Magalong, matagal na nilang namomonitor ang umano'y anomalous projects ng kumpanya. Una na rin itong inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice ayon sa request ni Secretary Dizon. We're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Tulad din siguro ng pagpapile nila Sec Vince dun sa case nung sa Bulacan, halos magkakapareho yon. Halos ganun din ang mga ipapile natin kaso. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Silver Wolves Construction Corporation pero hindi pa ito sumasagot sa kasalukuyan. Willard, kanina yung ginawang inspeksyon ayon kay Mayor Magalong ay parte na ng official investigation ng ICI. Kaya kanina may mga kasama silang documentation team na kukuha ng mga litrato, ng mga video at para maging parte ng kanilang case building para dito sa isinasagawa nilang investigation. Bukod pa riyan, pinag-aaralan na rin daw nila kung ano yung mga posibleng reklamo na isasampa doon sa mga mapatutunayan na involved dito sa tinatawag na flood control anomalies o flood control scandal. Samantala, kinumpirma rin ng DPWH kanina na may freeze orders na ng bank accounts at bank assets mula sa Anti-Money Laundering Council para sa mahigit 20 katao na involved umano sa flood control scandal. Kasama dyan ang ilang current at mga sinibak na mga DPWH officials tulad din na former District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin ang ilang contractors tulad ng mag-asawang Diskaya at ni Mark Arevalo ng Wawaw Builders. Ayon sa DPWH, initial list pa lamang ito at posible na madagdagan pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo habang gumugulong ang investigasyon ng DPWH at ng ICI. Willard.
Joash, kung mapatunayang guilty ang mga nasa likod ng palpak na proyektong ito, ano ang gagawin sa kanila considering hundreds of millions of pesos yung pondong involved? Willard, bukod dun sa pagsasampang araw ng patong-patong na reklamo ayon kay Mayor Magalong, sabi naman ni DPWH Secretary Dizon ay kailangan na panindigan ng mga kontraktor itong pagsasaayos ng kanilang mga palpak o substandard na mga flood control projects dahil sabi nga niya, pronouncement daw ng Pangulo, hindi na raw maglalabas ng kahit isang sentimo ang pamahalaan para sa mga palpak na flood control projects. Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa La Union.